Pagsapit ng ikalimang araw, nagkomento si Mag na hindi pa rin siya sigurado kung magpapakita ba ang demonyo ngayon. Samantala, nagkibit-balikat lang si Ash at sinabing walang nakakaalam. Nag-iinit na ang katawan ni Mag na makabalik sa Neverwinter para sa hot pot at fried dumplings, bagamat inaamin niyang hindi rin masama ang sizzling barbecue, at lalo na kung makakakain pa siya ng ice cream sandwich sa huli. Isinubo naman ni Ash ang isang tipak ng dry ration sa kanyang bibig, at sinabihan si Mag na kumain din, halatang ayaw na siyang patuloyin pa sa kadaldalan. Ipinaalala ni Camila sa lahat na nasa misyon pa rin sila, at idineklarang pwedeng maghintay ang pag-uusap tungkol sa pagkain hanggang sa pagbabalik nila. Tahimik namang umiling si Andrea, napansin niyang seryoso pa rin si Camila gaya ng dati, kahit pa sumusumpa si Andrea na nakita niyang gumalaw ang lalamunan nito kanina lang sa pagkakabanggit ng pagkain. Sa nakalipas na mga araw, nanatili sa kanilang plano ang Special Operation Team, nag-abang, ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang kanilang target. Bigla, isang kakaibang dagandong ang umalangaw sa malayo. Nagtataka si Ash kung ano ang nangyayari, at nagulat si Sylvie na may tumamang artillery shell sa isang dambuhalang kalansay na halimaw, na bamutas sa likuran nito, ngunit ang ikinagulat niya ay ang makita itong talagang umungol sa sakit. Nagulat si Ash, na palaging nag-aakalang walang buhay ang halimaw. Ipinaliwanag pa ni Sylvie na may nakita siyang mga bagay-bagay, isang makapal na hamog ang bumubuhos mula sa sugat nito, halos parang dugo. Sa sandaling iyon, isang mataas na ranggo ng demonyo ang nagsimulang sumugod patungo sa mga trencher. Bumulong si Andrea na sana may pumatay na lang sa demonyong iyon para makabalik na sila, nang biglang napansin ni Sylvie na ang demonyo ay biglang lumihis sa ere, pabalik sa nasugatang halimaw. Nagkagulo ang larangan ng digmaan, at ang mga demonyo ay nagmamadaling harangan ng kalansay, na parabang nagpapatayan sila sa isa't isa. Sa loob ng ilang sandali, isang mataas na ranggo ng demonyo ang tumakas ng tuluyan mula sa tekira. Tinawag ni Camila ang pangalan ni Andrea, at sumagot naman si Andrea. Alam niya ang gagawin, bagamat mukha siyang medyo kinakabahan. Ihinanda niya ang kanyang sandata, at bumulong na ayos lang at lahat ay ayos lang, hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata. Lumawak ang kanyang paningin sa malayo, at sa ere, tinitigan niya ang kanyang target. Humiling si Ash ng update, at sumagot siya na hindi pa sila napapansin ng kalaban, ngunit lumilipad ito patungo sa kanilang supply line. Napansin niyang medyo malayo ito ngunit abot pa rin. Pagkatapos, inihayag niya na babarilan na niya, sigurado siyang wala ng mas magandang pagkakataon. Kinuha ang isang espesyal na bala, ikinarga niya ito sa chamber at inasikaso ang ball. Pumikit siya at lumiit ang kanyang focus hanggang sa lumitaw sa kanyang harapan ang bawat posibleng trajectory ng bala. Walang pag-aatubili, kinalabot niya ang gatilyo. Tumama ng malakas ang sniper rifle sa kanyang balikat, at napasalampak siya, ngunit sinalo siya ni Ash mula sa likuran. Nagkomento si Andrea na mas gugustuhin niyang huwag siyang hawakan ng ganyan, ngunit binalikan siya ni Ash ng sagot, mas curious sa resulta. Sinabihan siya ni Andrea na maghintay, sinabing nasa ere pa ang bala. Sinundan niya ito sa kanyang isip, mabilis itong tumatakbo patungo sa demonyo, tahimik na nagdarasal na huwag itong gumalaw habang mabilis na lumalapit ang distansya. Pagkatapos, biglang lumingon ang demonyo, at nagkatitigan sila. Nagyelo si Andrea sa gulat, ngunit tumama pa rin ang bala sa target, pinunit ang katawan ng demonyo sa ere, at ang katawan nito ay nagkalat sa mga piraso na. Humulagpos patungo sa lupa. Idineklara ni Andrea na patay na ang target at nagsigawan sa tuwa si Mag, kinumpirma naman ni Sylvie, napansin na kahit si Nana ay hindi na kayang buhayin pa iyon. Tinapik ni Ash si Andrea sa balikat, pinuri ang kanyang ginawa at tinawag si Lightning na dalhin ang sigol para sa pick-up, sinabing maaari na silang bumalik. Kinilala naman ni Lightning, ngunit hindi maalis ni Andrea ang pag-iisip at nagtaka siya kung napansin ba siya ng demonyo. Napansin niya na ang 9 na kilometro ng distansya at ang isang siksik na kagubatan sa pagitan ay dapat gawing imposible ang paghahanap sa kanya, parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Walang ipinakitang palatandaan ang demonyo ng pag-scan sa kanya, lumingon lang ito patungo sa kanyang paningin na para bang alam na nito na nandoon siya. Naniniwala siyang nakita rin ito ni Sylvie, ngunit hindi ito nagpakita ng anumang pag-aalala, baka naniniwala siyang nagkataon lang. Pilit na nag-focus, ipinaalala ni Andrea sa sarili na dapat patay na ang demonyo,
at anumang kakaiba bago ang kamatayan nito ay hindi na dapat pag-isipan pa. Pagkatapos, isang ibang pag-iisip ang tumama sa kanya. Naalala niya na si Ash ay mayroon pa ring bahagyang peklat mula sa oras na nakipaglaban siya sa mataas na ranggo ng demonyo upang protektahan si Leaf. Tinanong ni Andrea kung gaano katagal aabutin para gumaling ang ganoong mababaw na hiwa ng mag-isa. Sumagot si Ash sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Nagkalkula si Andrea ng malakas na ang mga palatandaan ng paggaling ay magpapakita sa loob ng 10 minuto, pagkatapos ay tinanong kung kumusta na ang pakiramdam ni Ash ngayon. Iyon ay nang mapagtanto ni Ash na mayroon pa ring bahagyang sakit. Si Sylvie ang unang nag-react. Nag-scan sa malayo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging alerto habang sumisigaw siya sa lahat na mag-ingat. Kasabay nito, may isang bagay na humulagpos patungo sa kanila. Nag-react kaagad si Ash, inindayog ang kanyang talam pataas sa isang mabangis na arco, ngunit ang impact ay nagpatalsik pa rin kay Mag, at tumama siya ng malakas sa isang kalapit na puno. Wala ng oras ang sinuman na suriin ang kanyang kondisyon bago muling nagpakita ang mataas na ranggo ng demonyo, at inihayag na sa wakas ay natagpuan na niya sila. Ipinosisyon ni Ash ang sarili sa harap ng grupo, pagkatapos ay sumigaw sa pangalan ni Mag. Ang naririnig lang niya ay ang masakit na pag-ubo ni Mag, na sinundan ng papuri ng demonyo sa mabilis na reaksyon niya, ngunit sinabi nitong kung wala ang talam ni Ash ay namatay si Mag ng walang pagdurusa. Ngayon, ang nagawa lang niya ay pahabain ang paghihirap. Napagtanto ni Andrea na ito ay hindi isang random strike, at si Mag ay pinili muna para sa isang dahilan. Hindi siya banta sa isang direktang labanan, ngunit bilang tanging mangkukulam na may kakayahang iligtas ang grupo sa panganib, ang pagkawala niya ay puputulan ang kanilang pagtakas ng tuluyan. Napansin niya na may sibat na tumusok sa dibdib ni Mag, at marahil kung hindi mabilis na nag-react si Ash, ito ay tatama sa kanyang puso o ulo. Malubha siyang nasugatan, hindi magagamit ang kanyang kapangyarihan kahit pamabuhay siya. Iniisip ang lahat ng ito, hindi maiwasan ni Andrea na magtaka kung paano nalaman ng demonyo ang tungkol sa kanyang kakayahan. Pagkatapos, itinuro ng demonyo si Sylvie, idineklara na siya ang mata para sa tao at itinuro na siya ang dahilan kung bakit napilitan ang kanyang sariling mga tao sa sulok na ito. Ibinaling ang tingin kay Andrea, iginiit niyang siya ang sharpshooter, at nagkomento na bagamat ang kanyang kasanayan ay maaaring walang kabuluhan 4 na siglo na ang nakalipas, ngunit ngayon maaari siyang mas mapanganib kaysa sa mga transcendent witches. At, ngayon, sa wakas ay nagsama-sama na sila. Inihayag niya ang sarili bilang commander ng Expeditionary Force at ang kanilang Undertaker. Agad na napagtanto ni Andrea na ito ay isang bitag, matagal nang pinaplano bago ngayon. Ang lahat ng kanilang nakita ay itinanghal, at ginamit pa ng demonyo ang sarili bilang Cain. Nagsususpecha pa siya na sinet up na ito mula pa sa simula. Nagkomento si Sylvie na ang Tekira ay dapat mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanila, ngunit hindi siya sumagot. Tinanong ni Camila kung maaari ba nilang malaman man lang bago sila mamatay. Ngunit tumawa lang ang demonyo, at itinuro na hindi pa sila patay, malinaw na nakikita niyang hindi pa sila sumusuko. Hindi malaman ni Andrea kung bakit siya nagpapalipas ng oras. Alam niya mula sa huling laban nila na si Ash ay maaari lang siyang pigilan pansamantala. Ang kanyang sariling mana ay halos ubos na, at kahit pa kasama sina Sylvie, Camila, at ang nasugatang si Mag, ang kanilang pagkakataon ay mas masama kaysa dati. Ang tanging pag-asa ay si Lightning, at ang katotohanan na hindi pa siya nagpapakita ay nangangahulugang napansin niya na may mali. Kung madadala niya ang sigol dito, maaari pa nilang baliktaran ang sitwasyon. Sa ngayon, kailangan nilang magpalipas ng oras. Pinilit siya ni Andrea, tinanong kung ano ang ginawa niya para makaligtaan nila ang isang tao na ganito kalapit. Dahil nag-check na siya bago niya binaril, saan siya nagtatago? Sinabi ni Ursrop na ginugol nila ang huling 6 na buwan sa paghuhukay ng mga lagusan, hindi sa harap, kundi sa likod ng mga linya ng depensa ng tao. Ang mga pasukan ay nakatago sa God's Punishment Mines. Nakabaon sila ng napakalalim kaya't hindi na nakakagulat na hindi nila napansin. Nagkomento siya na pinapanood ng mga tao ang lugar na ito sa buong panahon, ngunit ang patuloy na kaligtasan na iyon ang eksaktong dahilan kung bakit sila naglakad papasok sa kanyang bitag. Nagpumilit ulit siya, sinabing sa nakalipas na mga araw ay naglipat sila ng posisyon, kaya paano niya pa rin sila nakikita. Ngumiti lang si Ursrop, ipinaliwanag na hindi siya ang nakakita sa kanila,
kundi ang mga lumilipad. Idinagdag niya na alam niyang narito rin ang Flying Witch, hinuhulaan na mayroon silang backup plan, at sa timing, dapat ay nandito na siya anumang oras. Nahulaan na ni Andrea ang natitira, ngunit kung mayroong mga lagusan, nangangahulugan iyon na hindi siya nag-iisa. Napagtanto niya na hinihintay ng demonyo sina Lightning at ang natitirang bahagi ng koponan na dumating, para maubos silang lahat ng sabay-sabay. Bigla, pumutok ang putok ng baril sa gitna ng kaguluhan, at ang mga bala at granada ay sumugod patungo kay Ursrop sa isang pagsabog na nagpagalaw sa lupa. Masaya si Sylvie na makitang dumating na ang mga mangkukulam ng Tekira. Mabilis silang sumugod, hinarangan ang grupo, at nagtanong si Zoe kung ayos lang sila, ngunit sumigaw si Andrea na kailangan na nilang umalis ngayon. Samantala, umiikot ang apoy sa kamay ng demonyo habang nakita ni Sylvie ang mga spider demons sa malayo at binalaan ang lahat na maging handa. Dalawang haligi ng bato ang bumagsak mula sa itaas, at nagkalat sa mga nakamamatay na patalim na umulan patungo sa kanila. Tinawag ni Andrea ang huling bahagi ng kanyang mahika sa isang kalasag, ngunit itinaas ng demonyo ang isang kamay at binasag ito gamit ang kanyang anti-magic, at ang mga patalim ay umulan sa kanila. Sumisid si Elena patungo kay Andrea, sinangga ang tama sa kanyang likuran upang protektahan siya. Tinamaan pa rin si Andrea sa kanyang binti, ngunit inutusan pa rin niya ang lahat na mag-regroup at mag-retreat bago pa mahuli ang lahat. Nalito si Elena, nagtanong kay Andrea kung bakit gusto niyang pumunta sila sa kanluran, napansin na ang rendaves ng First Army ay patungo sa timog. Iginiit ni Andrea na ang pagbalik ay maglalagay lang sa kanila sa isang bitag, at ang kanluran ang tanging daan palabas. Pagkatapos ay tumango si Elena at nagsimulang tumakbo ng mabilis. Di nagtagal, malalakas na yapak ang dumagundong sa kagubatan. Marami pang demonyo ang lumalapit, ang mga sibat ay lumilipad, pinipilit ang mga mangkukulam ng Tekira na harangin ang mga ito. Inihagis ni Ash kay Andrea ang isang communication rune, at agad na kinontak ni Andrea si Lightning, inutusan siyang hanapin ang dalawang spider demons at alisin ang mga ito. Sinabihan din siya ni Ash na babalaan si Tilly na umalis na rito. Nagsimula ang pag-retreat, ngunit humingi si Andrea ng sandata. Nag-aalangan si Elena, binalaan na baka siya ay tumalsik kung hindi siya maghahawak ng mahigpit, ngunit idineklara ni Andrea na sapat na ang isang kamay. Kinuha ang isang ripple, tumanggi si Andrea na sumuko habang nakikipaglaban pa rin si Ash upang protektahan sila. Ilang sandali pa, pinisil niya ang gatilyo, at sumabog ang ulo ng isang demonyo. Pero hindi na niya mabilang kung ilan na ang napabagsak niya, at ngayon, siya ay lubusan ng pagod. Bigla, ibinato ni Ursrok si Ash pabalik at sumugod ng diretsyo patungo sa kanya. Sumigaw si Sylvie kay Andrea para mag-ingat, ngunit mabilis na lumalapit ang demonyo. Noong sandaling iyon, umikot si Elena, at siya ang sumalo sa buong atake na para kay Andrea. Punit ang kanyang baluti sa mapaminsalang atake at pareho silang tumilapon pabalik. Nag-aalab ang galit sa mga mata ni Zoe habang itinutok niya ang kanyang sandata, binabaril ang demonyo. Dinurog ng impact ang katawan nito at pinasabog ang tangke sa likod nito, ngunit kahit butas ang tiyan, isinuksok ng demonyo ang isang kamay sa puso nito, at nagsimulang mag-regenerate ang laman nito. Nangilabot si Sylvie at tinawag siyang halimaw. Inihayag ng demonyo na ito ay, pagnanakaw ng buhay, kapangyarihan na ninakaw mula sa mga kaaway at muling hinulma para sa sarili niya, at sinabing nakuha niya ang kakayahang ito mula sa kanyang huling pag-breakthrough. Ibinunyag na ang bawat sugat, bawat patak ng kanilang humihinang lakas, ay lalo lang nagpapakain sa kanya. Sabi niya, sa ngayon, alam na raw nila ang kalalabasan, at iginiit na ang paglaban ay magdaragdag lamang sa kanilang pagdurusa, at nangako ng isang walang sakit na kamatayan kung susuko sila ngayon. Sumumpa si Zoe, nangakong wawasakin siya. Hawak ni Andrea, si Elena ay halos hindi na makakilos. Nais malaman ni Andrea kung bakit niya ito pinrotektahan. Paliwanag ni Elena na ang mamatay sa labanan ay palagi ng bahagi ng kanyang kapalaran, ang tanging pagkakaiba ay kung ano ang mabibili nito bilang kapalit. Idiniin niya na narating na nila ang sarili nilang limitasyon, ngunit ang potensyal ni Andrea ay walang hangganan. Nakita ang pighati ni Andrea, iniangat niya ang isang kamay sa mukha nito, hinahaplos ang pisngi nito sa isang nagpapagaan na paghimas. Sabi niya na huwag umiyak, at ipinaliwanag na wala siyang nararamdamang sakit, kaunting pagod lamang.
Hamina ang kanyang boses, at nadulas ang kanyang kamay, at mas hinigpitan siya ni Andrea, umaagos ang luha. Walang nakapansin na may nagtipong maitim na ulap sa itaas. At walang sino man ang may oras para sa pighati habang nagpapatuloy ang labanan. Nauubusan na ng lakas si Ash para ipagtanggol ang linya, ang bawat paghiwa ay mas mabagal kaysa sa huli. Nagsimulang tuksuhin siya ng demonyo, sinasabing kung iyon lang ang kaya niya, malapit nang mamatay ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, pumasok sa isip niya ang sinabi minsan ni Phyllis sa kanya, na siya ay isang pambihira, ipinanganak na may hindi maiisip na potensyal, ngunit ang pagtawid sa linyang iyon ay nangangailangan ng malinaw na layunin at matibay na paninindigan. Nabanggit sa mga talaan ng Federation na ang mga Transcendent ay laging nakarating sa rurok na iyon sa labanan, habang ang mga nabigo ay nahulog sa mga demonyo, at nais ni Phyllis na mapabilang siya sa una. Pagkatapos, umulan ng mga granada mula sa kalangitan. Si Lightning iyon, at dumating si Maggie, hinihiwa ang ilang demonyo sa loob ng segundo, inihayag na napatay na nila ang mga spider demons. Umalis si Earthrock kay Ash at sumugod patungo sa kanila. Humugot ng malalim na hininga si Ash, pagkatapos ay bumulong ng isang tahimik na paghingi ng paumanhin kay Tilly. Pagkatapos, sumabog ang kapangyarihan mula sa kanya na napakalakas na maging ang demonyo ay umatras. Ibinagsak niya ang kanyang talam, ang atake ay nagliliyab sa kidlat na napakaliwanag na hinati nito ang mga ulap at inilawan ang lupa sa ilalim. Hati ang lupa sa isang malaking hukay, at kalahati ng katawan ng demonyo ay napunit. Tumakbo si Lightning at tinanong kung ayos lang siya, ngunit ipinilit ni Ash na indahin ang sakit, inutusan siyang umalis. Idiniin niya na siya ang hahawak sa lugar na ito ng mag-isa, hanggat makokontrol pa niya ang kanyang lakas. Medyo nag-alinlangan si Lightning bago tumango, at pagkatapos ay binuhat nila ang mga sugatan at lumipad patungo sa Neverwinter. Tinanong ni Maggie kung paano nakakatawag si Ash ng Divine Will nang hindi dala ang Divine Imprint. Inamin ni Lightning na hindi niya alam, ngunit sigurado siyang nakatawid na si Ash sa rurok ng Transcendence. Balik kay Ash, at ang kanyang napakalaking espada ay lumubog ng ilang pulgada sa lupa habang ang kanyang katawan ay bumaba, malinaw na kung wala iyon, bumagsak na sana siya kaagad. Alam niyang kailangan niyang kumilos bago ang kaaway. Bumagsak sa lupa ang demonyo ngunit hindi patay. Nagulat ang kanyang mga nasasakupan at inakala na nag-breakthrough na siya. Nilinaw ni Earthrock na hindi pa siya nag-breakthrough, hindi pa lubusan, at may huling hakbang. Subalit ang huling atake ni Ash ay nag-iwan sa kanya na labis na sira. Nag-alok ang nasasakupan na tumulong, at sinabi ni Earthrock sa kanya na isakripisyo ang sarili. Nagliwanag ang sundalo sa tuwa at nagtanong kung iyon lang ang kailangan niya, pagkatapos ay nagtanong kung ang kanilang uri ay makakalaya ba sa sarili nilang kapalaran, manalo sa banal na digmaan, at tumapak sa langit. Walang sino man ang nakaabot doon. Mataimtim na nangako si Earthrock, at tinawag pa ang sundalo sa pangalan nito. Pagkatapos ay nagningning ang mga mata ng sundalo at hiniling kay Earthrock na kunin ang kanyang kaluluwa kasama niya, at pagkatapos ay hinugot ang Magic Stone mula sa sarili niyang ulo. Umagos ang dugo habang isinuksok niya ito sa katawan ni Earthrock. Bumagsak ang sikmura ni Ash habang nagsimulang gumaling ang mga sugat nito sa harap ng kanyang mga mata. Pinilit niyang tumayo, umalangaw-ngaw ang sakit sa kanya, at ibinuhos ang lahat sa kanyang espada. Sabay na kumilos si Earthrock, at ang kanilang pagbangga ay sumabog sa isang nakakasilaw na pagsabog, isang alon ng puwersa ang palm unit sa mga puno at nagpaulan sa hangin ng lupa at bato. Nang hamupa ang alikabok, buhay pa rin ang demonyo. Sinabi niya na si Ash ay isang bihirang talento sa mga mangkukulam, nalampasan pa ang pinakamalakas ng sangkatauhan noong nakaraan at nagbukas pa ng isang bagong tarangkahan. Para sa isang species na may ilang dekada na lang ang buhay, ito ay kahanga-hanga. Si Ash, humihingal, ay humigpit sa kanyang hawak. Iniangat ni Earthrock ang tangke ng kanyang namatay na sundalo, sinasabing hindi lang siya ang may talento, lalo na sa mga katulad niya, na ang buhay ay umaabot ng lampas sa isang banal na digmaan. Iyon, sabi niya, ang pagkakaiba na ibinigay ng mga Diyos. Tinawag niya itong hindi patas, ngunit walang pagpipilian ang kapalaran. Inihayag na dito magtatapos ang kanyang landas, siya ay sumugod. Nagkabanggaan sila. Ang kanilang mga hampas ay winasak ang mga puno sa paligid nila. Itinulak pabalik si Ash ng metro-metro, at nagsimulang manginig ang kanyang mga braso.
Pinunasan ang dugo mula sa kanyang mukha. Sinabi ng demonyo na may malamig na pagkakatuwa na ito ang halaga ng direktang pagsasama sa pinagmulan ng mahika. Itinuturo na kahit nakakuha si Ash ng kapangyarihan na lampas sa mga mortal, ang parehong kapangyarihan na iyon ay lumalamon sa kanya. Nagtanong siya kung ano ang magiging siya kung magpapatuloy pa siya, hula niya ay baka masunog siya at walang matira, o magbagong anyo sa isang bagay na parang halimaw. Mabilis na sumagot si Ash na kahit ganoon pa man, iyon ay mangyayari lamang pagkatapos niyang patayin ito. Tumawa ang demonyo, tinutuya siya sa pag-asa sa pananampalataya at determinasyon, sinasabing ang ganoong idealismo, ay eksaktong tunog na sasabihin ng isang tao, pagkatapos ay itinuro na pinatunayan ng mga siglo na ang mga iyon ay wala kundi mga sirang bahagi sa harap ng katotohanan. Sumugod siyang muli, alam niyang kailangan niyang makahanap ng butas, isang sandali lamang upang tipunin ang bawat huling patak ng kanyang lakas. Hiniwa ng kanyang talim ang hangin, ngunit dumulas ang demonyo at isinuksok ang kanyang kamay ng diretso sa dibdib nito. Ngumiti si Ash sa gitna ng sakit, idineklara na nahuli niya ito. Sa itaas, nagsimulang umikot ang maitim na ulap. Si Agatha, sa ibang lugar, ay nakatanggap ng balita na si Ash ay tumawid na sa Transcendent. Hindi sigurado si Lightning kung talagang transcendent na ito, ngunit itinuro na walang ibang mangkukulam ang makakapagpakawala ng ganoong kapangyarihan. Sumang-ayon si Agatha sa kanya, sinasabing katangian ng transcendence ang mag-ascend. Kung talagang nagawa ni Ash ang pag-breakthrough, kung gayon ang pagharap sa isang mataas na ranggo na demonyo ay hindi dapat maging problema, na ginagawang tama ang kanyang desisyon na utusan silang umatras. Sumang-ayon si Agatha na ang pananatiling buhay ng lahat ang pinakamahalaga, ngunit tinanong ni Lightning, paano ang demonyo? Ang imahe ni Earthsrock ay kumikislap sa kanyang isip, at ang kanyang kakayahan ay talagang nakakatakot sa kanya. Ipinaliwanag ni Agatha na walang opisyal na talaan ng Federation tungkol dito, ngunit ayon sa ulat ni Roland, lumalakas at nag-i-evolve ang mga demonyo sa pamamagitan ng pagsasanib sa mataas na kalidad na mga magic stone. Mahalaga ang karanasan sa labanan, ngunit hinala niya na ang pagsasanib ay tulad ng pagdadalaga ng isang mangkukulam, sinusubok ang kakayahan ng katawan na makayanin ang hilaw na mahika, at ang pagkabigo, sabi niya, ay isa lamang pangalan para sa backlash. Lumalaki ang pag-aalala ni Lightning, ngunit pinakalma siya ni Agatha, sinasabing ang mga transcendent na mangkukulam ay lumalaban ng hindi umaasa sa mga kakayahan o mahika, kaya kahit may anti-magic, mabilis na magtatapos ang labanan. Nagsimulang mag-relax si Lightning hanggang sa sunod-sunod na malalakas na pagbagsak ang sumambulat sa likod nila. Mabilis siyang lumingon, hindi sigurado sa dahilan. Narinig din yun ni Agatha, ngunit hindi pa dumarating si Tilly, at ang iba pang mga mangkukulam ng Tekira ay nagdadala pa rin ng kagamitan. Hindi bababa sa 10 minuto ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Habang nagpapasya si Lightning kung ano ang susunod na gagawin, ipinapahayag ni Maggie ang kanyang pag-aalala para kay Ash, ngunit inaaliw siya ni Lightning sa pagsasabing walang magiging problema dahil transcendent na si Ash ngayon. Inutusan niya si Maggie na dalhin ang lahat sa ligtas na lugar at tinanong kung naaalala niya ang ruta. Tumanggo si Maggie, ngunit nang ulitin niya ang mga direksyon, bigla siyang nagtanong kung bakit sinabi ni Lightning iyon hindi pa siya sasama. Bumalik kay Ash, biglang tumaas ang enerhiya niya, kinulong si Earthsrock. Ngunit, nginisyon niya ang ginawa nitong paraan, tinawag itong isang hanggal na taktika ng sabay na pagkawasak. Bumulong si Ash na hindi siya bibitaw, nagdarasal na sana ay sapat na ang 5 minuto. Alam niyang hindi makakawala ang demonyo dahil magkapantay ang kanilang lakas, at kung hindi niya ito bibitawan, walang paraan para makatakas ito. Walang plano si Earthsrock sa tag-uwar, nagbigay komento na gumawa ng sarili niyang kulungan si Ash. Pagkatapos, mula sa dibdib nito, lumabas ang nakakatakot na mga tendril, tumagos ng diretsyo sa katawan ni Ash. Dumura siya ng isang lagok ng dugo, at ang sakit ay mas matindi kaysa anumang naranasan niya, parang hindi mabilang na karayom ang tumutulak sa kanyang mga ugat at diretsyo sa kanyang bungo. Pilit niyang pinanatili ang sarili niyang gising, ngunit may gumagapang sa loob niya, at nagtatanong siya kung ano ang ginawa nito. Sinagot ng demonyo na iyon ang patunay sa pagitan ng kanilang kahusayan sa mahika, at idinagdag na dapat pasalamatan niya si Ash, dahil kung wala ang laban na ito, hindi siya malapit sa sarili niyang pag-ascend. Sabik siyang makita kung gaano siya kalayo makakarating matapos siyang patayin.
Sa ngayon, manhid na ang kalahati ng katawan ni Ash, hindi na niya ito nararamdaman na parang sa kanya. Ngunit, tumugon siya gamit ang parehong atake, hinayaang sumabog palabas ang mahika. Lumalaki naman ang katawan ni Earthshock ng nakakatakot. Kasabay nito, umaakyat ang mga itim na linya sa leeg ni Ash, at nagsimulang ma-deform ang mukha ni Earthshock, ngunit pinuri pa rin niya ang tiyaga nito habang iginigiit na wala itong saysay, pero patuloy siyang kumakapit. Sinubukan itong sirain ang kanyang espiritu, iginiit na ang pananampalataya at paninindigan ay wala nang iba kundi pag-alo sa sarili ng mahina. Kung ang mga salita lang ang makakapagpa-survive sa isang lahi, kung gayon, napakadali na ng survival. Samantala, alon-alon na sakit ang dumating sa kanya, inaagaw ang kakayahan ni Ash na magsalita. Sa itaas nila, mas humihigpit ang energy. Dahan-daang binuhat siya ni Earthshock, idineklara na sa pagtitiis sa mahika at sa mga siglo na kinailangan upang makabisado ito, ang dahilan kung bakit nakakalamang ang kanyang lahi sa sangkatauhan. Iginiit niya na napakalaki ng agwat na kahit gaano pa sila magpumiglas, hinding-hindi sila magtatagumpay dahil napatunayan na ito ng dalawang banal na digmaan. Ang boses ni Earthshock ay puno ng panghahamak habang sinasabi niya itong mamatay, ngunit bago pa man tumigil ang kanyang mga salita, isa pang boses ang nagmula sa itaas na nagsasabi sa kanya na huwag niyang maliitin ang sangkatauhan. Lumingon si Ash patungo sa tunog, at syempre, si Lightning iyon, humahagibis sa imposibleng bilis na may dalang bungkus ng matataas na granada sa kanyang mga braso. Ang pagdating niya ang bumalik sa focus ni Ash, at mabilis niyang napansin ang mga granada sa braso ni Lightning. Nang asar si Earthshock na nagmamadali itong dumiretso sa sarili niyang kamatayan, ngunit sa sandaling tatawid na sana si Lightning sa anti-magic field nito, lumipad siya pataas at inihagis ang mga granada pababa. Walang oras ang demonyo para umilag. Sumabog ang granada sa likuran niya, at sumigaw ito habang umuurong ang mga tendrils nito mula sa katawan ni Ash. Hinigpitan niya ang kapit dito, at tumawa siya sa duguan niyang mukha, sumasang-ayon sa nauna nitong mga salita na oo, mahina ang tao, ngunit kahit na, patuloy silang lumalakad pasulong, anuman ang hamon na nakaharap, hinding-hindi lilingon. Nakatingin si Earthshock sa kanya, habang idineklara niya, na mayroon na silang nakatayo sa unahan, nagliliwanag sa daan pasulong. Biglang, isang haligi ng gininto ang liwanag, mas maliwanag kaysa anumang nauna, ang bumagsak pababa mula sa kalangitan, nilamon ang demonyo ng buo kasabay ng paghahati ng langit sa nakakasilaw na kidlat. Samantala, hindi kalayuan, naubos na ni Lightning ang lahat ng kanyang mahika at bumagsak sa lupa, hawak ang kanyang braso. Tumingin siya sa bagyo sa itaas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya kay Ash, nakangiti dahil sa ginhawa, idineklara na sa wakas, nanalo sila. Sinabi ni Ash na salamat iyon sa kanya, inamin na hindi niya inakala na babalik si Lightning. Ngumiti si Lightning, ipinagmalaki na iyon ang sixth sense ng isang mahusay na explorer. Laging nagpapakita sa eksaktong sandali na kailangan siya, ngunit napansin niya na may mali. Ang mga daliri ni Ash ay nawawala na. Napagod, bumulong si Ash na marahil ito ang halaga ng pagsunog sa sarili. Hindi naintindihan ni Lightning, kaya ipinaliwanag ni Ash na kung itutulak ng isang tao ang mahika upang makamit ang kanilang layunin, gagabayan sila nito roon, ngunit hindi na kayang dalhin ng kanyang katawan ang bigat. Kumpara sa pagiging isang halimaw, mas mabuti ito para sa kanya. Inabot ni Lightning ang kamay niya, ngunit natunaw lang ito. Nagtanong siya ng desperado kung ano ang dapat niyang gawin, nagmamakaawa kay Ash na sabihin sa kanya. Ngumiti si Ash, ang boses ay dahan-dahan. Hiningi niya na sabihin ito kay Tilly, gusto niya ito. Iyon ang huling mga salita na narinig ni Lightning bago siya tuluyang naglaho. Sumugod siya, sinubukang hawakan ito, ngunit wala nang natira. Nang makarating ang ulat sa Neverwinter, nakaramdam si Roland ng hindi maipaliwanag na kabigatan sa kanyang dibdib. Nananatili siyang tahimik sa mahabang panahon bago sinabi sa boses sa kabilang linya na hindi nila kasalanan, idinagdag na walang, paano kung, sa mga panahong tulad nito. Nang masecure ang front, sinabi niya sa kanila na bumalik at magpahinga ng mabuti. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nagtanong si Nightingale kung si Leaf ba ang tumawag. Ipinikit ni Roland ang kanyang mga mata at sinabing tapos na ang digmaan, nakuha ng First Army ang Tekira sa minimal na gastos, nakahanap ng hindi pa tapos na foundation sa God Punishment Mine,
At bagaman nabigo ang ambush, nakumpirma ang pagkamatay ng mataas na ranggong demonyo ng kalaban, na nangangahulugang wala na rin ang sumpa. Ngunit hindi nakaligtas sina Ash at Elena. Napako si Nightingale bago tumingin sa malayo. Narinig niya kay Lightning na si Ash ay naging transcendent at kinalagkad ang demonyo sa kanilang sabay na pagkawasak, nag-iwan lang ng isang bahagi ng kanyang espada. Tapos na ang digmaan, ngunit matindi ang presyo sa buhay, hindi lang sina Elena at Ash, kundi pati na rin ang unang hukbo. Alam niyang bumababa ang mood ni Roland, kaya pinaalalahanan niya ito na si Ash ay laging mayabang at padalos-dalos. Gayunpaman, sineneryoso niya ang bawat pagpipilian na ginawa niya, at ganoon din si Elena. Idinagdag na handa sila para dito at hindi niya dapat dalhin ang bigat ng mag-isa. Alam ni Roland na tama si Nightingale at hindi siya pwedeng mahulog sa pag-asa sa mga panahong tulad nito. Biglang, may mga yabag na narinig sa labas, at pumasok si Tilly. Ang kanyang mga mata ay sobrang pula, halos parang umiiyak na siya sa loob ng maraming araw. Tinawag niya si Roland na kuya at nagtanong kung pwede ba silang mag-usap ng sila lang. Pagkatapos umalis ni Nightingale sa silid, hindi alam ni Roland kung saan magsisimula, ngunit bigla siyang niyakap ni Tilly, nagmamakaawa na huwag siyang gumalaw, hayaan lang siya na manatili ng ganito. Nanginginig ang kanyang boses, malayang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi habang kumakapit. Dahan-dahan niyang tinapik ang likod nito, sinasabing huwag niyang pigilin.